lahat. Today is my flight. Ang flight natin, na-delay ng mga ilang oras kasi bagyo daw sa Dubai. So, yung stopover ko is Dubai. Instead of 5:30 yung departure ko, change nila ng mga 8:30. So, yun. So, mamaya pa na yung flight natin. Sabi ko, magluto na lang ako ng lauoy. Oh. Tapos na may gata. Magluto na ako ng gulay. So, buti na lang. Chinik ko yung email ko. Sabi ng mama ko, no siya ng mga mga balita-balita. So, sabi niya, nagbagyo daw sa Dubai. Sabi ko, check ko yung email ko. Baka na, schedule yung flight natin. So, buti na lang talaga. Check ko. Kasi, kung hindi, airport ng alas 3. Maganda ako hanggang alas 8. Ay, buti na lang talaga. So, nagana ako ng kalamunggay, no? Kaya magluto tayo. Magkain na lang ako ng dinner bago ako mag-alis ba. Kaya hindi na ako magbili-bili doon sa airport kasi ang mahal pa naman. So, tawagan ko din si Saki. Hindi pa gumising. Tinawagan ko si Saki ba kasi baka maaga siya bukas magsundo sa akin. Mamula yung mata niya sa kakaantay. Tapos wala. Kasi late yung natin, departure. Excited pa naman siya na magdating ako. Kawawa man sa akin. So, sabihan ko yun siya. Hindi ako magpahatid ng pamilya ko. Ihatid ako ng aming kapitbahay. Siya lang maghatid sa akin. Hindi na magsama yung mama ko or kasi alam nyo na pag magsama, mag-iyak-iyak na naman, magkuot na naman natin dughan. So, hindi na magsama. Tapos, wala din si Agata dito. So, yung ate ko, trabaho din. Mamaya pa mag-out. So, sabi ko, wag na lang kasi hindi man tayo kumpleto kasi si Agata nandun din sa konsulasyon. Hindi pa tapos yung Pagkatapos kasi niyang i-radiation, i-quarantine siya. So, yun. Init, Yan yung lagay natin sa ating utan. Tapos yung kalamunggay nagkalat. Tapos lagi kong spring onion. Yung gulay natin, lagay natin yung talong. Yan yung si Kyrie, nag-drawing siya. Ibigay daw niya kay Uncle Sik. Bigay mo yan, Kai? Bigay daw niya kay Uncle Sik kung nag-drawing siya. Tapos yung mama ko higa dyan, naghabol kay malamig daw ng aircon. Malamig aircon. Mura siya butiok na. Nang-impake na naman ako. Tapos na ako na-impake Kawawa man ni Kyrie. Gusto niya magsama sa akin sa airport. Sabi ko, wag lang magsama. Kay wala magpa-drop lang naman ako sa kapitbahay namin. Tapos wala man dito si Agata. Kay nilagay na niya sa bag ko. Pila. Thank you kay. Ayaw, ako lang magsira. Give na ni mo, uncle. Liki. Islip na, islip. Islip niya. Kay bugnaw. Si mami. Ayaw, kay bugat kay bag ni mami. Ayaw. Sabi niya, sama daw siya sa akin sa airport. Sabi ko, wag lang kayo. Wala mang mama mo. Kawawa ma'am kayo. Bye. Hello. Kasam ka pa ingong kay. Dali na. Ay na. Ito siya Hong Kong. So, nandito na tayo sa airport ng Cebu. Diliman yung flight. So, mag-antay tayo yung siguro antay ako dito mga 3 hours. Tapos, grabe talaga, nag-iyakan kami. Hindi man ako nag-vlog sa mga ganyang moment kay very sensitive ba. Naawa talaga ako ng Kyrie kasi ayaw niyang umiwalay sa akin ba. Hug siya. Sabi ko magpunta na ako kay kasi hinatid man ako dito ng yung kapitbahay namin. Kasi si Agata naman, so hinatid ako ng kapitbahay namin. At kaya thanks to you sir sa paghatid. So ayaw talaga umiwalay ni Kyrie sa akin. Nakaano lang siya ba, yung tiil ko, nakahag siya lagi sa tiil ko. So, kaya pinakuha ko na siya sa asawa ng pinsan ko. Kaya naawa na talaga ako kay Kyrie. Pero kaya yung mama ko, iyak ng iyak. Tapos siya, iyak ng iyak. Dito tayo, maghanap tayo ng makakain kasi nagbigay man sila ng 1,000 na meal. So, tingnan natin dito kung ano makakain. So, may libre man sila makain. Tayo mag-order dito kay sayang man. Lang siya, 1,000 voucher. Dito sa gitna, tapos doon yung gate. Yan na yung gate natin. So, sa gitna may cubicle. May nagtitinda. Order tayo dito.
Yan ang menu nila. Oh. Yung presyo din, tag 990. So, yung free is 1,000. Sakto lang talaga. So, dito ako nagkain sa ramen bowls. Tapos, sinubos ko yung 1,000 na free. Kabila mag-order. Kaya lang, matagal man siya ba? So, dito lang ako sa ramen. Ha? 30. Inside? Table 30. So, antayin natin yung ramen. Sabaw tayo today. Nag-worry ako ba sana ano ko yung connecting flight natin kasi nakita ko sa news ba very busy sa Dubai kasi ang daming na-delay na flight. Pinang babae doon sa mga staff na hindi ko na daw maabot yung connecting flight ko kasi very late na kami darating. O sana the next day makasakay ako. Kaya ay Diyos ko, paano na lang? Nagpasal pa namin ni Saki. Nagtawag din si Saki, sabi niya sa akin, May, sana maabot ka on time. Ano na mangyayari sa akin? Naawa tawag kay Saki, uy. Ang ramen nila, it looks really good. And yummy, kain sa plane, hindi na ako magkain, no? Sarap ng sabaw nila. Sarap. First time kong kumain dito. Kasi no, sa airport, no? Minsan lang din tayo mag-fly, so first time kong kumain dito. Sarap yung sabaw. Pero nagdala man din ako makakain, no? Kasi alam ko delay ba. Hindi ko kasi alam na may libre yung ibigay yung airline. Itong, ang sarap ng broth niya. Mas masarap pa yung broth niya kaysa nung kinainan namin sa Kurining eh. Mas masarap pa to. Nandito na ako sa Dubai. Oh, ito yung dinatnan ko. Grabe. Makabuang. Very stressful. Grabe yung experience ko dito sa Dubai. Oh, ang daming tao. Naglinya. Kaya na pa ako naglinya nito. 5 oras nang nakaraan. Pero walang nangyari ba. Grabe talaga. Uy. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagtuloy mag-uwi. Oh, grabe dito. Ang sikip-sikip. Ang daming tao. Hindi mo na maintindihan yung nangyayari. Tapos nasakit pa ng ulo ko. Kanina pa kami naglinya dito. Walang kung makasakay ako. Kagrabe kasamok dito. Ang daming tao na stranded dito sa Dubai. Parating ko lang sa Amsterdam. Nagantay ako dito sa bag. Pero wala talagang bag na dumating. Yung luggage ko. Ang daming tao na naghanap sa mga bag. No? Grabe talaga yung mga pangyayari doon sa Dubai. It was so horrible talaga ba. Grabe talaga. May mga bag na dumating pero hindi sa amin yung nakasakay na airplane. Tingnan nyo doon ang daming tao na nakalinya ba kayo kuan sa mga bag nila. Ako din maglinya din doon. Na tayo sa bahay. Balik Netherlands na naman tayo. So ito na naman yung makita nyo, no? Yung pa-wallpaper natin. Yung very colorful anyway. So, maganda tayo. Share ko yung experience ko sa Dubai. Grabe. Hindi ko talaga makakalimutan yung experience natin. Yung nangyari sa Dubai na stranded ako. Anyway. So, sinundo ako ni Saki. Tapos yung best friend niya. Ano talaga yung best friend sa akin. Bitaw siya. Ano yung tawag sa Tagalog? Ano siya ba? Sa sarili niya. Kunin natin si Dayan kasi kawawa na stranded yun. Madali kasi may train naman no until I think 1 PM. Kaya lang pag mag-train, matagalan kami makarating dito ni Saki. Nila ako doon sa airport. Tapos nung lumabas ako sa
ano sa exit, nakita ko silang dalawa, si Saki, tumakbo papunta sa akin, tapos hinag ko si Saki, tapos umiyak ako, tapos hinag ko din yung kaibigan niya, silang dalawa hinag ko. So anyway, naiyak ako ba, grabe. Naglinya ng ilang oras, I think mga 14 hours. Naglinya ako ng more or less 14 hours. Naglinya ako doon na parang ang linya na walang nangyayari. Tapos parang hindi mo na alam yung gagawin mo kasi wala kang tulog, wala kang kain. Kasi pag mag-alis ka, magkain ka, yung linya mo, hindi ka na makabalik kasi sobrang ipit. Para kaming mga salmon, no? Naglinya kami ganyan, ipit na ipit ba? Kasi yung mga tao, ano na, parang sad-sad nang makakuha na ng boarding pass kasi yung flight namin, cancel. So cancel man yung flight namin, so magkuha kami ng ibaang boarding pass. So yung parang lahat ng mga tao, ang dami, ang daming tao, 1,000 of people na stranded sa Dubai. Tapos magkuha na kami ng boarding pass. So ang taas ng linya, so grabe talaga yung experience ko. Naglinya ako doon. Sus, maiyak talaga. Ay, maiyak talaga. Parang wala na ako sa isip ba. Tapos, kasal pa namin ni Saki. Sabi ko talaga na hindi ko alam kung makaabot ako sa kasal namin ni Saki. Tapos, may kasama ako na Netherlands siya, na girl, na nag-study siya sa Cebu, sa San Carlos, nag-study siya. So, sabay kami, galing din siyang Cebu. Tapos, yung connecting flight ko kasi sa Dubai. So, nagsama kami naglinya, tapos umalis kami sa linya kasi mahimatay na kami sa baho, sa walang tulog, parang ano talaga, nag-ano na yung bang, tapos nahihilo ka, so, para na din siyang mahimatay ba, tapos, Diyos ko, pang mahimatay ka, tapos ang daming tao, maipit ka lang ka, matamak-tamakan ka, pisat siguro ba, so sabi niya, parang daw siya mahimatay, tapos, umalis siya, tapos ako pa nahilo na din, tapos pinaano ko siya ng white flower ko talaga kasi naawa din ako sa kanya, parang mahina din siya ba. So pangalang bisis, naglinya na kami, so doon na kami pang bisis sa huli talaga sa kinalasan kasi umalis kami kasi para kami mahimatay ba sa ano talaga, sa sobrang pagod ba, ilang oras nakantay doon. So doon na kami sa huli, tapos at the end nag-usap kami, sabi niya hindi na daw niya kayang maglinya na ilang oras ba. Tapos may nakakuha ng boarding pass namin, kailan yung flight mo pa Amsterdam, kasi pa Amsterdam ang kami dalawa. Tapos sinabi ng lalaki pa, Sunday pa. Ha? Sunday? Tapos nag-ano kami doon, nag-linyat Thursday. Tapos Sunday pa, tapos Monday kasala namin ni Saki. Sabi ko, hindi talaga ako makaabot. Hindi talaga ako makaabot. Tapos sabi ko sa sarili ko, bahala na si God kung anong plano niya para sa akin. Kay ano talaga, grabe, nakaka-stress doon. Yung mga pinagdaanan namin, hindi lang naman sa amin, no, ng buong tao doon, kasi grabe, may mga bata pa nakahiga na lang sa sahig. At tapos nag-give up na talaga yung kasama ko na Netherlands na girl. Sabi niya sa akin, mag-stay na lang daw siya sa Dubai ng 1 week, kay nirebook yung ticket niya sa mama niya. Tapos sabi ko, hala, ako na lang mag-isang nakatayo, parang na ano ako ba, nawalan ako ng pag-asa, ako na lang mag-isa, tapos wala akong kausap. Maglinya ka pa? Sabi ko, hindi ko alam, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Tapos, nung umalis na siya, siguro I think mga 30 minutes ago na siyang umalis, nakatayo pa din ako. Tapos may nakilala ako mga Pinoy doon, Pinay, na pa Amsterdam din. Tapos, ano talaga ako ba, kasi all flight, siya talaga yung kausap ko. Tapos umalis siya. O sabi ko, hindi ko talaga kaya na maglinya. Nanghihina na yung katawan ko ba, tapos nahihilo, tapos sakit ng ulo ko, parang yung sakit sa ulo bitaw na parang sabog na. Kaya wala kang tulog ba? So sabi ko, hindi ko. Aalis na ako, maghanap akong maupuan. So doon ka lang sa sahig mag-upo kasi lahat ng upuan may nakaupo kasi grabe ang daming tao. Tapos at that time makita kong may nagtatrabaho sa Dubai na tinatawag na yung may mga anak na may mga anak. Sabi niya, sama ka sa amin, may anak ka ba? Ilang anak mo gabi? Isa lang, tapos parang ang dami nila ba? Nag-ano sila, parang ang dami nila, mga I think, mga 5 sila may mga anak.
Tinawag niya. Tapos, sumama ako sa kanila. Sumama ako sa kanila, no? Tapos sabi ng lalaki, ba't ka sumama? Sumama ang may mga anak lang, mga tinawag ko. Tapos umiyak na talaga ako ng umiyak. Grabe. Nahilo na ako kung anong mangyari doon. Wala mang tutulong sa atin. Uy, ganun. Tapos dami ko na sinasabi kasi umiyak na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya yung katawan ko ba. Parang mag-give up na ba sa sobrang pagod. Tapos nahilo pa. Sabi ng lalaki, sige, sumama ka na lang, sama ka. Tapos, nung bumaba na ako, dinala pala nila yung may mga anak sa kabilang building. Pero mataas pa din ang linya. Tapos, may mga anak lang naman ang palang priority ba? Tapos sabi ko, hindi talaga ako nito anuhin kasi wala akong anak. Umiyak na talaga ako. Tapos na, may nakita ako na Pinay na doon nagtrabaho. Tinanong ko siya, Pinay ka? Tapos sabi niya, oo. Tapos sabi niya, kabayan. Sus, umiyak na talaga kasi iyak na ako noon ba? That time. Tapos sabi ko, tulungan mo ako kasi hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Tapos pag Monday, kasal na namin ni Saki, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Please, tulungan mo ako kasi kawawa man din yung asawa ko ba, hindi ako makadating on time. So, biyak na talaga ako. Tapos, sabi ko sa kanya, hilong-hilo na ako kasi hilong-hilo na talaga ako, no? Tapos, ang sakit ng ulo ko na hindi ko maintindihan. Sana na yung pagod, stress, nagsama na lahat ba? Ang dami namang na-stress that time, no? Tapos, yun, tinulungan niya talaga ako. Sabi niya, ibigay mo yung passport sa akin. Tulungan kita. Tapos, tinulungan niya talaga ako. Kaya, I'm very happy talaga na tinulungan niya ako. Kaya, kung dahil sa inyo, ni Ma'am Arlene, shout out sa iyo, Ma'am Arlene, na nasa Dubai nagtrabaho. Maraming salamat. So, kung hindi dahil sa inyo, hindi po ako makauwi dito at maka-attend sa kasal namin ni Saki. Malaki talaga yung utang na loob ko sa'yo. Kaya maraming salamat. Kaya shout out sa inyo yung mga OFW dyan at taga Dubai o kahit sa sulok ng mundo. Maraming salamat. Ma'am Arlene, kung napanood mo man itong video na to, basta sana ma-recognize mo ako at maraming salamat talaga. Happy birthday din kay Ma'am Jose Coral. Belated happy birthday po sa inyo. Birthday siya ng 21. Kaya happy birthday, ma'am. Belated happy birthday. Maraming salamat sa support and bigay nyo sa amin every single day. Yung solid subscriber natin. Thank you. Basta, madami ding artista na stranded sa Dubai ba. At alam mo ba, pagdating ko dito sa bahay, sabi niya sa akin na guilty daw siya ba kasi ako lang doon, wala siya. Wala daw akong karamay. Sabi ko, okay lang, mas okay na ako lang nandoon kasi kung tayong dalawa, magpo-problema pa ako sa iyo. Ang bait talaga ni Lord kasi nakauwi talaga ako dito na safe at nakarating ako on time sa kasal namin ni Saki. So, yun. And thank you so much for watching and see you again tomorrow. At kung bago sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo kung may bago man akong video. Kasi hindi ako nag-upload everyday. Minsan everyday, every single day. Kaya thank you! Bye! I love you all!